Dito lang tayo pupunta ngayon sa Marks mga kainags, ano, kasi titingin ako ng insole para sa sapatos ko, yung pang sports, pwede nating magamit. Pero bago dito, daan pala muna ako dito sa pediatrist. Yan, kailangan kong magtanong, baka magamit natin yung benefits ko sa sa kumpanya para sa ating mga paa. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Kailangan na. Dito meron ako nakita rito na pediatrist dito sa White Oaks. Sa loob niyan, tanong lang tayo kung ano yung pwede nilang maibigay sa akin or may advice para sa paa ko. Actually nakapunta na rin ako rito nung nakaraan pero sa mga joints lang. Pero yung pediatrist talaga sa paa, sa mga paa, hindi ko pa na ayan, nasan ba rito yun? Ay, chiropractic yung napuntahan ko ito nung nakaraan ayun, foot and ankle, doon tayo pupunta. Ito tayo dito. Uy, automatic na pala to, no? Yan, so dito tayo mga kainags, tatanungin ko lang para diba, kung pasok yung benefits natin sa kumpanya. Mas maganda kung pasok para wala tayong masyadong babayaran. Saan ba rito? Alam ko sa pag-pediatrist, yan yung bibigyan kaya tayo ng insole. Saan ba yun? Wala ba information dito? Maghanap nga muna ng information. Balik na tayo doon ba? Para alam ko kung saan yung pupuntahan natin. Mahirap yung lakad tayo ng lakad. Di ko alam yung pupuntahan natin. Ito. Second floor. Ayun, tama, second floor. Foot and ankle clinic. Tanong tayo. 209. Let's go. 209, dito lang yun Ayun, 207, 209. Saan ba yung 209 dito siguro? Hanapin natin. 209. Dito. 208 dito. 209. Yan. Sana may magandang resulta, no? Ito. Tanong tayo dito. Hindi magandang resulta mga kainags, Tinanong ko kung tumatanggap sila ng benefits from the company. Sabi nila hindi daw. Actually, ito ipangalawang pediatrist na rin to na napuntahan ko. Yung isa, nandoon banda sa may malayo. Tapos tinanong ko rin, sabi sa akin, hindi rin daw sila tumatanggap ng company benefits. So, magbabayad daw ako, sarili kong pera. Dati kasi, yung company namin, walang problema mga kainag sa mga pediatrist, mga orthotics, nagpapagawa ako dati niyan Pero ngayon parang nagbago na ng rules yung mga pediatrist, mga ganyan, pediatrist. Parang hindi na sila kumukuha ng mga benefits, parang nahirapan daw yata sila Yun yung pagkakarinig ko. Pero dati mga 6 years ago, 7 years ago, walang problema Ang babayaran ko kung sakaling magbabayad ako, orthotics, tsaka yung i-check nila yung paa ko, nasa 500 Canadian dollars mga kainags, on my own pocket yun. Hindi ko lang alam kung pwede kong i-reimburse sa trabaho. Pero ang gagawin ko, pupunta ako sa trabaho namin, tatanungin ko kung pwedeng ma-reimburse yun. Yun ang tatanungin ko pag pumasok na ako sa trabaho. Sa ngayon, dadaan muna ako ng Marks kasi titingin ako ng insole para sa mga paa natin. Mga paa ko lang pala. Yan, dito. Ito, dito. Dito ako dati bumili Ito, mga insole, Pero gusto ko yung ganito yung binili ko dati. Medyo may kamahalan lang to. Magkano ba presyo nito? May kamahalan to, nasa $50. Pero usually, ganun lang naman talaga yung mga presyo Pero yung gusto ko yung pang arc talaga. Arc. Ito, plantar fascia. Teka muna, maghanap muna tayo mga kainags. Meron ako nakita rito mga kainags. Ito pang siya may mataas yung kanyang arc, tsaka matigas siya pag tinatapakan mo. So try ko nga ito. Tinanggal ko na ito yung nabili natin dito noong nakaraan luma na. Ganon din siya. Pero try ko lang dito ilagay. Yan. Talagang tingnan natin. Ay nako po. Uy, okay Parang mas okay sa akin Parang komportable ako. Nakaganon talaga yung paa ko. Okay. Komportable mga kainags Lakad ko, tingnan nyo okay, gusto ko siya. Parang komportable yung lakad ko.
kukunin ko to. Ito na. Ito yung hinahanap natin. Yan o. Mataas. Kung hindi siya flat. Yan, okay to. Sakto. Ang presyo niya ay $50. Yan. Yan o. So ito na mga kainags, ano? Nakabili na tayo. Gagamitin ko to sa sa trabaho. Lalagay ko doon sa pantrabaho kong sapatos. Tapos tatanungin ko yung kumpanya nga kung pwede ko rin itong alam ko pwedeng ma-reimburse ito. Itong insole na nabili natin, ano. Wala namang masama kung tatanungin natin, pero alam ko kasama rin yan sa mga papa-reimburse natin. Kailangan na talagang no? Kailangan ng alagaan talaga yung mga paa. Kasi prone na sa injury. Tapos nga pala, napapansin ko nga pala mga kainags, kahit na anong gawin ko, inom ng maintenance or iwas ako sa mga bawal na pagkain. Pero pagka napapansin ko, pagka nasobrahan ako sa paglalakad, yung mga mga activities, mga sports, ganyan, especially sa paglalakad ng malalayo, parang doon ko siya nararamdamang sumasakit yung Achilles ko. Parang siguro sa pagod, tsaka siguro aging na rin, yun. Tapos doon na nag-uumpisa yung gout. Noong una nga hindi ako naniniwala na sa paglalakad to or sa overstanding. Sabi ko hindi naman nangyayari sa akin to dati, di ba? Pero itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan, madalas nang ganun sa tuwing ako'y naglalakad, nakatayo ng matagal, especially sa trabaho natin. Nung nasa Pilipinas ako, lakad ako ng lakad. Talagang doon ko siya nararamdaman, talaga nagtitrigger. Tapos may mga nagsasabi nga rin pala, may mga nagko-comment din, yun nga, sobrang paglalakad, sumasakit na talaga. Okay lang yung sakit Yung sa akin kasi, namamaga, tapos nagiging gout, nagtitrigger yung gout. Kaya yun yung consequence niya. Kaya ngayon, iwasan ko na dapat yung paglalakad. Nako po, overstanding, malulungkot ako nito, mababawasan yung ating activities. Pero anyway, ganun talaga, kailangan alagaan yung mga paa. So pagka hindi sinagot ng pag negative yung sagot sa akin ng kumpanya tungkol sa reimburse, halimbawa dito sa pediatrist natin, pag nagpa-check up ako ng paa, pag-iipunan ko para makapagbayad tayo diyan ng sa paa ko. Matagal-tagal din tayong hindi nakakain dito mga kainags, sa labas. Puro lang tayo sa bahay. Ngayon, syempre kakain na uli tayo. Muli nating bibisitahin yung ating mga pinupuntahan nung hindi pa tayo inaatake ng ating gout. Yan, nako. Ang laki ng natipid ko nung nasa bahay lang ako, hindi ako lumalabas. Nako, walang gastos. Pero ngayon, syempre, gastos tayo muna. Kailangan pagkain, mga kainags, Grabe, na-miss ko yung pagkain dito. Ito na, mga kainags, Nako po. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Makakatikim muli tayo ng chicken. Ano to? Alam ko breast to chicken breast, which is healthy. Sarap. Meron tayong tugo para kay panganay na prinsesita. Tinawagan ko yung panganay na prinsesita natin. Sabi ko kung gusto niya ng pagkain, ito, at dadali natin sa kanya. Malapit lang naman siya rito kasi nagtatrabaho. Kaya sabi ko, sige, hindi pa ako makain yung panganay natin prinsesita. Sabi sa akin, bilang ko raw siya ng ng half chicken, mga kainags. Ito dami pala nito, sigurado mabubusog yun. Ko lang dyan, idadaan ko lang. Ayan na yung panganay natin, kawawa naman, gutom na yan abot natin itong kanyang re-request. Bio request. Thank you. Tapos ka. Ay, wala hindi mo na-request May tubig, wala bang tubig dyan? Meron. Dyan na lang kung may tubig. Thank you, bye-bye. Sige na, ingat. Ayos. Tuwan-tuwa yung panganay natin, mga kainags. Ayun, naglalakad na may pagkain na siya. Uwi sa bahay yan kasi bibisitahin niya yung mga aso. Papaihiin niya sa bakuran. Grabe, dalaga ng mga anak ko. Parang kailan lang. Sobrang bilis ng panahon, mga kainags, Sobrang bilis ng panahon. Kaya kung meron pa tayong time na maalagaan sila, pag maliliit pa sila, gawin na natin kasi hindi natin mamalayan. Biglang laki ng mga yan,
Tara. Eto, medyo magaling na yung paa natin. Inutusan tayo ni Mahal na Reyna na mag-igib ng tubig para bukas pag nag-grocery kami, hindi na namin poproblemahin yung tubig. 1 linggo rin tayong hindi nakapunta rito Sa ngayon, ito muna yung mga niluluto kong ulam mga kainags, ano? Bangus. Tapos syempre brown rice mga kainags, ano? Ito po ang ating brown rice. Nako, tamang-tama, napakainit. Tayo po ay kakain na at maghahanda na tayo ng pambaon natin sa trabaho. Nako, excited na ako. Papasok na ako sa trabaho ngayon dahil ako po ay feeling okay. Yung bang talagang wow, sarap. Especially pag nakakapaglakad na po tayo. Yan. Pasok na tayo mga kainags, ano? Parang ang bigat ng paa ko pumasok. Yan, oh. Okay na yung paa natin, ano? Nakakalakad na tayo. Ay, first day sa pagpasok mula nung nagkaroon tayo ng gout. Ay, salamat naman. Makakapasok na kahit na parang nasanay ako na ano. Nasa loob lang ng bahay, no? Nagpapakuya-kuyakoy. Nagpapagaling ng ating gout. Gawa muna tayo ng pera. Para meron tayong ano, para meron kami pala, ako pala may pambayad ng mga bills sa bahay. Bilis lang talaga ng araw. Halos 6 na araw na pagpapahinga ko ang bilis. Sobrang bilis. Parang kulang pa. Pero wag naman sana magkasakit ulit, ano. Hindi, parang kulang, parang ang bilis. Sobrang bilis pala talaga ng 1 linggo lang, ano. Grabe yung bilis. Yan. Welcome back. Yan, dito buti na lang nakakuha tayo ng magandang malapit-lapit na spot ng parking natin dito, no. Usually pagka punong-puno tong sasakyan, tong parking na to, doon ako nagpa-park sa malayo. Wala, kasi dito punong-puno Buti na lang ngayon hindi ganun kadami ang mga sasakyan. Ay, salamat Panginoon. Walking is free. Freedom is awesome. Yan. Salamat Panginoon. Ay, salamat. Nakasurvive ng 8 oras mga kainags, ano? Yung pa ako okay naman. Ayos naman. Medyo nangangalay lang, ano? Kailangan lang ng pahinga. Pero hindi naman siya yung masakit talaga. Bahay na tayo mga kainags, ano? Ang gagawin ko ngayon, ibababad ko sa maligamgam na tubig yung mga paa ko na may kasamang Epsom salt para ma-relax. Ay, salamat Panginoon, nakasurvive. Sarap. Sarap. Ito na, binabad ko na yung mga paa ko sa maligamgam na tubig na may kasamang Epsom salt. Ayan, nakataas na yung mga paa ko, no. Maraming salamat sa mga nagko-comment. Yan, sinusubukan kong gawin, no. Para daw yung dugo bumaba. Maraming salamat po. Ito, matagal na tong hindi namin natutodas tong langaw na to napagod na siguro. Ayan na. Napagod na, nanghina na, kaya hindi na masyado nakalipad yun. Makikita nyo ba? Mga kainags, Muusok-usok na, yan na. Kita. Mabisa tong ating tagal na to. Siguro mga maglilimang taon na tong pamatay langaw natin. Nabili ko lang to sa Dalarama. Pinapalitan ko lang yung battery. Ayan, kita? Piniritong langaw. Yeah. Ay, magandang araw pala sa inyo mga kainags, Bira. Kalimutan ko magtanggal ng sombrero. Alam ko naman sanay kayo nakikita ang aking bonbonan sa tuwing umagang ako'y magsisimulang mag-vlog. Yeah. Ang bira. Patawang hinayupak na kalbo, no? Yun, tapos na problema ni Mahal na Reyna, hindi namin mahuli-huli to. Tagal na. O baka iba to. Baka meron pang isa. Anyway, yariin natin siya pag nakita natin siya. Cloves tea. By the way, umorder nga rin pala ako ng turmeric tea sa Amazon, mga kainags. $25 siya. Parang 4 na buwan ko siyang magagamit. 120 tea bags. Ito na yata yung turmeric tea. Sa natin. Yan. Ito na nga mga kainags, turmeric
turmeric, ginger, cinnamon tea. Yon. Alright. Kuhaan na pala ng basura ngayon. Oh. Dalawa na kasi yung nilalagay namin mga basura rito. Ito pala yung ano. Ito pala yung unang kukunin. Itong basura na to. Yan. Lagay natin dito. Yung hindi tatamaan yung ating truck. Yan. Iwanan natin dyan. Ano na kasi ngayon, magsa-summer na, no? Kaya minsan dalawang cart na ng basura at ng food scrap yung kukunin. Medyo nalilito ako kasi usually nagpa-park ako ng sasakyan doon sa harapan pag dalawang basura na yung kinukuha, no? Ayan, no? Nakalimutan ko kaya hindi tinamad na ako ilipat yung truck natin sa harapan ng bahay. Kaya sabi ko, aabangan ko na lang kung sino yung mauunang kukunin. Buti na lang ang una ko kasi nilabas ito. Kala ko kasi ito, yung pala yun. Buti na lang na ispatan ko agad. Kasi nalaman ko yung mga aso natin tahol ng tahol, kaya nasilip ko kaagad. Ayan na, yung mga basurahan ng mga kapitbahay natin naglalabasan na, yung mga kulay blue, mga karton, mga recycle. Ayan, no. Naku, ang ganda na talaga, no. Hintayin natin dito. Ayun pa, nasa dulo, babalik yun Tapos kukunin din to, itong ano natin, recycle. Ito, pag ilalagay na lang natin to, pag nakuha na yun. Pero pag wala yung truck ko rito, dalawa yan Itong itim nandyan, itong green nandoon. Tapos itong truck ko nandoon nakapark sa sa harapan ng bahay natin. Mga aso ko na yan warning sign natin yan Pag may mga hinihintay tayo at mayroong mga dumadaan tao rito, warning sign natin Yan na, parating na yung yung basurang kukuha nito. Ayan na, kukunin na Wow, galing. Alright, palit na natin yung kulay green. Thank you. Palit na natin to. Tanggalin na natin to. Hey! Yan. Hindi ko alam kung kukunin to, no? Malamig pa rin kasi ang panahon ngayon Pero nakita ko kasi mga kapitbahay, nandun nakalabas na yung kulay green nila, kaya nilabas ko na rin to. Kung sakaling hindi kunin, okay lang. Next week naman kukunin yan. Ikaw talaga? Naku, aawayin mo na naman to. Labas na, mamaya ko na. Mamaya ako na kukunin niya, tatahulan ng mga aso yan Hey! Hey! Aray ko po. Sayan na. Tara, ano na tayo? Beautiful day. What a beautiful day.